Magaling ka talagang pumili, no? Bakaw. 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 Sabi ko nga, ano pa, 8 pa, 10 ganun.
Bakaw! Huwag niyong papasahan! Grabe! Chin! Money! Grabe. Ikaw nahuli, hindi ako. Hindi ako nahuli. Oh, ba't ka naglaro? Kagising ha? Hindi ako nagising eh. Gilang! Sabi kasi ni Shock, kaya niya na daw eh. O sige, pinagbigyan ko. Tumahan kamay ko. Tangina, pagkatapos yun, pagdating ng alauna, naglaro naman ako sa intercompany namin. Walang iya, walang dumating, lima lang kami. Yung ano yun, di ba? SPBL? Oo. Walang iya, pagod ako. Buti nga lang, nakatagal ako. Pakainit ng linggo ako. Humid nga eh. Halos di ka makatakbo ako. Hindi ako makakaibis eh, walang tulas pa ng bola. Kasi basa ng pawis. Nagising naman po ako. Kaso, 6 o'clock na. Sabi ko, ay wag na, di na ako pupunta. Tumakbo na lang ako. Oo, wala na. 6:30 lang alas, tapos na kami. Tapos magpa-parking pa ako. Ay, hindi na ako aapot. Ang lamyan ni Commissioner eh. Ganda pa naman ang laro. Na-shoot yung spin ni Ryan. Eto, ni Ryan. Panalo na kami. Mas na-injury ko to sa Ha? na-injury. Okay lang yun. Tumama yung tuhod, nagtatama, lapit yung tuhod. Buti, ayos na nga ngayon. Hindi makatakbo eh. Kanina to, tinamaan niya. Sige, ano siya, nadagaan lang siya, tapos yung tuhod. Buti nga ano lang eh. Siguro parang nabigla lang. Kaso lang siyempre masakit. Buti na lang. Kaya ayos na ulit. Pati UP, humble din eh. Ayaw ng twice to beat. Nagkali sila eh. Nagkali sila ng FPU. Hindi nila kayang guardian yung number 30. Hindi nila
magwardyaan eh. Walang tumao eh. Lakas nga eh. Samantalang tatawin mo lang eh, tsaka babantiyan mo pa ng isa eh, wala na. Kaso hindi nila matao. Kinakantya mo nga sa group chat siya eh, si Kuya JM eh. Ayaw mag-reply. Oh, wala masyado nagawa. May mga foul basket din eh. Tatawa-tawa ka matatalo kayo next itong linggo. Wala, ayaw pumayag sa ano eh, sa sa ano maglaro eh. Hindi, pag natalo naman sila, okay na. Hindi, sinetong. Ayaw din. Wala, sinetong ang problema din. Ayaw pumayag doon ang grupo eh, kaya... Ito sige. Tira na! Kalaban nila Kuya Jerry Adamson po, di ba? Oo. Kaya nila yun. Nadagdag sa kanila yun. Si Bandad, di ba? Oo. Kasi meron siyang mga nilalaro. Wala yung kasing kinuha, puro taga-Abu-Dhabi. Ba yun? Magaling pumili nga eh. Magaling pumili talaga yan si LeBron James. Hindi pala mga maglalaro. Problema ang pagbabayad. Walang pito, no? Walang pito. Amoy chiko. Pero sa kanila, parang lalaking-lalaki yan. Gusto ng mga babae. Kadiri. Kaya kalaban namin sa SPBL ex-PBA player, ex-MPBL player, wala dyan. Dito na sila or import lang. Pero may player kaming Amerikano, pre, napakalakas ba? Hirap na hirap sila sa amin eh. Kasi yun lang ang pinapasahan ko. Wala na akong Sentra? pasahang iba. Sentro. Oo, sentro. Pero sa laro nila sa amin, ano yun, 6 ano eh. 6'2". 2 ang ano, number 2 ang ano niya, ang laro niya. Ang laki pa ng katawan. Di nila kaya pag sa pag kumuha na sa gitna, pag kumuha, hindi na nila mapigil. Kaso lang, siyempre, takbuhan ng takbuhan, eh walang yan, ako lang ang tumatakbo.
Ay ko, job. May nakakampi pa ako na isang ano eh. Si ano nga, nag-message sa akin eh, si ano ba to? Si Jeff eh. Sabi niya, Sir Luis, pwede ba ako lumaro sa inyo? Ang mga kalaban niyo puro class A ah. Sabi sa akin. Sabi ko, wala eh. Kasi may premyo eh. Kaya ang kumpanya naman namin, hindi naman habol nun ng premyo. Makalaro lang. Ma-expose lang yung kumpanya. Matagal na po ba yung kumpanya? 153 years, 30 plus years na di sa Dubai eh. Kaya sabi ko, hala niya siya. Ano, ma'am, bukas ang gabi, may laro kami eh. Ano lang yun, pero matawis lang. Every ano yun, basta open ang World Trade. Libre kami, 2 oras. No? Sagot ng company yun. Tapos kapag kasarado ang World Trade dati, doon kami dati sa Dubai Mall eh, nagsara na yun. Yung sa rooftop? Oo, naghahanap kami. Minsan, doon kami sa sa nilalaroan nyo. Sa Al-Shabaab? Oo. Hindi sa Al-Shabaab, sa may Udmeta. Al-Nasser. Oo. Minsan doon kami, minsan naman kapag fully book sa may kami. Yung open court ng ng St. Mary's. Minsan doon naman kami. Pakistan? Oo, doon kami naglalaro. Talagang lagi Bakaw! doon, sagot ng company. Ganda naman po pala ng company. Oo, kaya nga eh. Ano yung wellness? Ang ano na? Ang Zurich? Hindi, yung ano ba yung Yung sa amin? yung binibigay Hindi, ang sa amin insurance. Life insurance, tsaka yung mga critical illness. Ayun, ito sina Roy, mga kliyente ko yan. Sina Roy, sina Amiel. Magkano po ano yung insurance? ang life insurance sa amin, ang pinaka mababa namin is $150 per month. Ilang taon ka na ba? After 30. Bata ka pa, mababa pa yun sa'yo. 150 lang ang minimum namin. 100,000 na life insurance, 50,000 na o mga 70,000 na critical illness. Yung mga critical illness, yun yung mga halimbawa, magkaroon ka ng ma-stroke, o magkaroon ka ng mga mga stage 1, stage 2 cancer. O kaya may permanent total disability na yung halimbawa, aksidente ka, tutulak ka ng paa, hindi ka makakalakad, hindi ka meron ka ng $50,000 automatic. Ano to? Mga insurance to na na talagang kailangan natin lalo na tayo kasi minsan pag uwi natin wala na tayong naipon. Ang mga kliyente ko puro halos Emirates. Mga Emirates Airline. Eh di ka nyo din si si Alvin. Oo, si Alvin. Ito, ang malapit ko pa mag-isang kliyente si Ryan. Si Christian. Yun, kliyente ko yun. Ano to parang iniipon mo lang. Pagdating ng oras, pwede mong withdrawin. Pero tumutubo pa yung pera mo. Kasi dapat talaga pag mag-invest tayo sa dollars, huwag tayo mag-invest sa peso. Kasi yung inflation rate, bumababa yung value ng pera natin. So kapag na-invest ka sa Pilipinas, pagdating, halimbawa, nag-invest sa Pilipinas, o kaya kumuha ka ng insurance sa Pilipinas, meron kang 2 million pesos after 70 years old mo. So after 40 years mo pa yon, di ba? Kasi 30 ka pa lang eh. Eh pag uwi mo sa Pilipinas, yung 2 million pesos after pag 70 years old ka, magkano na lang yun? Baka 100,000 pesos na lang ang value nun. Eh kung naka-dollars ang pera mo, pag uwi mo ng Pilipinas, di mo-multiply mo pa yun into pesos. So magiging doble yung pera mo. Yun yung kahalagahan ng investing into dollars rather than investing ka sa peso. Oo. Kasi sobra kung bumababa ang inflation rate, bumababa ang pera ng value ng pera ng Pilipinas. Eh dito, tumataas yung value ng pera mo, pagkatapos, nai-invest pa siya into stocks. Kumikita pa siya.
So nadadagdagan pa yung pera mo. Kapag withdrawin mo na siya, halimbawa, after 6 years, 7 years, gusto mo lang withdrawin yung pera dahil kailangan mo mag-business. Withdrawin mo yung pera mo. Eh kung ang nahulog mo in 7 years or 10 years is $21,000, pag withdrawin mo na lahat, meron ka ng 50,000, adi kumita ka, di ba? Naipon pa yung pera mo. At least, pero ang kagandahan nun, habang buwan-buwan ka nagbabayad, insured ka, alam mo. Alam mo, nagbabasketball ka, na-aksidente ka, tumama ang ulo mo. Di ba? Ang sagot lang ng company hanggang 6 months eh. Ang medical, 6 months lang. Eh paano kung after 6 months eh, hindi ka na makakaporma? Eh di wala na, tatanggalin ka na ng company. At least alam mo na may pera ka na pang gastos. Di ba? Automatic may pera ka kagad. Yun yung kahalaga. So insurance siya plus para siyang SSS. Oo, parang investment mo siya, hindi ka magkakaproblema pagdating ng parang after mo mabayaran, pabayaan mo lang siya. Kung ayaw mo naman, withdrawin mo. Yung pera mo, pa rin, makukuha mo pa rin, hindi siya nawala, di ba? Hindi ka tulad ng ibang insurance, kailangan mo i-deposit ang ibigay bayad ng ibayad. Pero dito, i-deposit mo siya, para ka lang naguhulog. Pero makukuha mo din yung pera mo kung gusto mong withdrawin. May insurance. Oo, may insurance ka pa. Buwan-buwan ka na nagbabayad. Alam mo na insured ka. Alam mo na hindi ka problema kung ma-aksidente ka man o anong mangyari sa'yo. Mga nagdadrive ka, na-aksidente ka sa karsada, nagbabasketball ka. Kasama lahat. Kasama yun, covered yun, pang-aksidente. Mga permanent total disability, halimbawa na ka ng doktor na hindi ka talaga makalakad. O ano ka, kung gusto mo may hospitalization, pwede ka magkaroon ng hospitalization na after 3 days, babayaran ka ng hospitalization. Pwede yun, pero most likely kami, life insurance na. Hindi katulad ng medical insurance. Okay, pag for example, nag-minimum lang 150. No. Ano po ang coverage mo? Meron pang siguro most likely since 30 years old ka pa lang, ang mga coverage mo siguro pwede natin gawing 120,000 ang cover mo. Tapos siguro 70,000 ang mga critical illness mo. Tapos In dollars. Dollars yun ha. Dollars ang usapan kasi yun ang natin. Tapos 50,000 na permanent total disability. Biruin mo yun. Habang nagbabayad ka, alam mo na insured ka. Then after mo matapos ang bayarin, kung ayaw mo na, withdrawin mo ang pera. Di ba? Tapos makikita mo, halimbawa 10 years ka o 7 years ka nagbayad. After 7 years, makikita mo, palalagpasin mo lang ng 3 years pa, hindi mo pa naman kailangan ng pera. Dahil nagtatrabaho ka pa rin eh. After 15 years, nakita mo, kailangan mo pera, makita mo, kumita na ng balaki yung pera, kung withdrawin ka na. Pwede mo withdrawin. Di ba? At least nakuha mo pa yung pera mo, nakapag-invest ka pa. Kumita pa yung pera mo. Na alam mo na naka-insured ka yung the whole time na nagbabayad ka. Kasi whole life coverage ka eh. Kaya talaga wala kang problema eh. Ngayon ko lang na yan. Oo, maganda to kasi ito yung kailangan na, ito yung foundation eh. Kapag Uwi na kasi to si Aaron.